give our all to God. Amen. Because He has given His all to us. He has given His only begotten Son to save us. Bakit hindi natin kayang ibigay sa Diyos ang lahat? Samantalang naibigay niya na sa atin. Isa na nag-best. So this morning, let's give our best to God. Let's honor and let's worship the Lord. Hallelujah. For He is worthy. Lord, you are worthy. Amen, Lord Oh, God. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You are worthy, Lord. Must I cross you home so I could live in the freedom you died for? And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? You deserve all glory, Lord. We give you our praise.
alone is worthy, Father. There is no one besides you, Lord God. There is no God apart from you, Lord. You alone is worthy, Lord God. For you are the one who saved us, Lord God. You are the one who healed us, Lord God. You are the one who lifted us up, Lord God, from the pit of darkness, Lord God, from the pit of hell, Lord God. You are the one who gave us eternal life, Father. Lord, we thank you that today, Lord God, your name alone be glorified. Your name alone be honored, Lord God, in this place. For you alone is worthy, Father. Lord, I pray, Father God, that you will open the eyes of your people today, Lord God, that they will receive, Lord God, the revelation of your word, Father. Lord, that we will receive life, Father. We will receive healing, Lord God. We will receive prosperity and provision, Lord God, from your word today. We will receive, Father, all the blessings, Lord God, that was brought about by the finished work of Jesus in the cross, on the cross, Lord God. Lord God, today we declare, Father, your presence to be with us, Lord God. We honor your presence, Father, in this place. Your name alone be lifted up in this place, Father. Lord, we give you back all the glory, all the honor, and all the praises in the most holy name of your Son, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay. Para po sa umagang ito, may ginamit si Lord, may tinat si Lord para mag-share sa atin ng Word of God. And He is working, He is studying the Word of God na matagal na, and then ginamit siya ni Lord ngayon para i-share itong mga revelations na matatanggap natin today. And He is moving, our God is moving mightily in His life. So, hindi natin papatagalin to. Excited na ang bawat isa to receive our portion, to receive our blessing from the Lord today. I call Brother Julius po. Hallelujah. Thank you. Good morning, mga kapatid. Happy ba tayo lahat? Hallelujah. Parang hindi. Medyo marami yung hindi pa dumarating, ano? But praise the Lord kasi sa lahat ng mga nandito, ibig sabihin, talagang siniseryoso natin yung ating pagpunta sa araw ng Panginoon, di ba? Amen. Yun lang yung minsan hindi ko maintindihan, bakit binigyan naman tayo ni Lord ng isang araw para ibigay natin sa Kanya, di ba? Sa isang linggo. Tapos, minsan parang hindi natin siniseryoso man. Hindi pa tayo dumadating sa oras, di ba? So, I would like to encourage each and every one of us na pag ganito mga Sunday dapat dumadating tayo sa oras. Amen. Kasi di ba, hindi maganda tignan na yung mga anak ng Diyos ay hindi sila ganon kaseryoso. Hindi sila ganon ka-excited na samba, di ba? Sunday is for the Lord, di ba? Amen. Bigyan natin yung best natin kay Lord, di ba? Paano natin ma-convince yung mga tao sa labas, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, na we are serving a great God. Kung tayo lang sa sarili natin, hindi natin na-observe yung di ba? Yung excitement ng pagiging anak ng Diyos. Amen. Doon pa lang sa oras natin, makikita na, di ba? So, tayo, hindi ko kayo sinisirmunan. Nire-remind ko lang yung mga kasama natin na wala dito na sana baguhin na natin yung attitude natin, di ba? We should always be punctual. Basic naman basic trait yun na ina-expect sa atin. Sa mundo nga, di ba? Sa kumpanya nga natin, bawal nga malate, di ba?
Tapos sa Panginoon, parang okay lang, di ba? Ano oras tayo narating tayo? We should change that attitude. In order for us to really enjoy kung ano talaga yung pinangako ni Lord sa atin. Pwede nga natin maibigay yung tamang oras sa Panginoon, we should not expect God to be always on time. Kung tayo naman nangangailangan, di ba? Right. Tama. This morning, I'm excited because ang topic na ibibigay ko sa inyo today is, pinag-pray ko talaga to. So, I believe this is very timely. Title is Walking in Dominion. Alam niyo ba mga kapatid, sa dami ng mga benefits na natanggap at matatanggap pa natin sa ating relasyon sa Panginoon. Sobrang dami, di ba? Sobrang dami ng mga benefits na natanggap natin at matatanggap pa. Amen. Mula sa Panginoon by account of our relationship with Him, di ba? Sa sobrang dami nun, minsan nagiging na tayo, mechanical na tayo, di ba? Parang magising na tayo, parang automatic na yun. Alam na natin. Pero pag tinanong tayo, hindi rin natin talaga consciously, hindi natin ma-explain, di ba? So, this topic will serve to remind us na sa dami ng mga natanggap natin sa Panginoon, minsan, tinitake for granted na natin. Yung kagaya na lang na, oh, yes, I believe I'm victorious in Christ. Pero, yung specific application na sa buhay natin, minsan, hindi natin naalala. Kailangan mayroon mag-remind sa atin. So this morning, I would like to remind each of us na yung victory na nakuha natin, na ibinigay ng Diyos sa atin through the finished work of Jesus on the cross, ay kailangan may pamuhay natin. Amen. Kailangan ma-experience natin, di ba? So, what's the use of maraming ibinigay sa iyo na magagandang bagay? Victory, healing, wisdom, prosperity, provision, protection. Di ba puro bigay ni Lord lahat yan? Tama ba, mga kapatid? That's right. Pero, as days goes by, we tend to forget na pag nandun tayo sa sitwasyon na kailangan natin yung mga yun, hindi natin naalala, di ba? Parang nararating tayo, di ba? So, we need somebody to remind us na yung mga bagay na yan ay binigay na sa atin. So, walking in dominion is yan yung kabukuan ng ating pagtanggap at ating pag-benefit sa mga binigay sa atin ng Diyos ng mga victories, mga healing, mga wisdom, protection, progress, prosperity, lahat na ng magagandang bagay na tinanggap natin mula na tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Walking in dominion. Ano pa itong walking in dominion? Ang dominion is, this is the original plan of God to our lives. Diba nung nasa Garden ng Eden, ang original talaga ng plano ng Diyos sa tao is we should live and we should rule and we should reign in this earth. Diba? So alam natin yan sa Genesis chapter 1 verse 26. Basahin natin. Then God said, let us make mankind in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over the livestock, and over all the earth, and over every crawling thing that crawls on the earth. So, ang definition pala ng dominion, it is the right to govern, to exercise sovereign and legitimate control. So, pag nakita natin dito sa Genesis 1 pa lang, the very start of the Bible, dito sa chapter ng creation, ang original plan talaga ni God pala is for us to reign and rule. So, ang dominion talaga is God-mandated idea. Amen. Hindi tayo kinreate ni Lord para
maging sunod-sunuran lang sa sitwasyon. So, ang original plan ni Lord talaga is for us to really dominate and have dominion in this life. Diba? Kaya nakita nga dito, ano ba yung dominion? Saan? Sa kompleto? Sa fish? Sa birds? Sa livestock? Sa earth? Saka sa lahat ng mga gumagapang. Actually, ano lang yan, it's an analogy kasi yung talagang pinapakita lang ng Diyos dyan na sa lahat ng parte, mapahangin, mapalupa, mapailan ng lupa, tubig, ay binigyan tayo ng Diyos ng talagang authority para to really have dominion, di ba? Therefore, the concept of dominion is God mandated. God ordained dominion to be manifested by all mankind over all of God's creation upon earth. For us to understand the concept of dominion, we must define distinct in the concepts according to biblical principles and God's Word. So, sa dominion, kailangan para maintindihan natin kung gaano ba kaganda itong dominion na word sa buhay natin. Para ma-apply natin. Kailangan maintindihan natin kung ano ba yung meaning ng power, ng authority, at saka ng jurisdiction. So, later, i-discuss ko sa inyo ano yung definition ng mga terms na yan. And relate that definition to the three biblical truths about. Una-una, kailangan muna natin alamin. At kailangan muna natin itanim sa puso at isipan natin ang concept, the supremacy of God. Una-una yung supremacy ni Lord. Kailangan maintindihan natin na si God, wala nang mas powerful pa kay God. Amen. Wala nang mas mataas sa Kanya. Yes, Lord. Wala nang mas hihigit pa sa Kanya. Yes, Kaya nga God siya, di ba? So kailangan meron tayong tinatawag na consciousness. Tsaka yung conviction natin dapat is nakaalay dito sa truth that God is supreme. Pag sinabi mo supreme, siya na yung pinaka. Wala nang hihigit pa sa Kanya, pinaka. That's right. Kasi minsan sa buhay natin parang sinasabi natin na si Lord powerful, si God napakalakas, pero hindi talaga natin naintindihan, hindi natin talaga na pagtanto, na pag-alok sa ating mga isipan. Gaano ba talaga ka totoo, gaano ba talaga kalalim, at gaano ka halaga, at gaano ka totoo yung pagiging supreme ni Lord sa ating buhay. Si God talaga ang supreme sa lahat. Bakit siya naging supreme? Kasi lahat ng kapangyarihan ang galing sa Kanya. Amen. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, siya ang gumawa. Amen. Lahat ng mga pangyayari na imposible ay siya lang nakakagawa. Amen. Di ba? Even the devil, even Satan is only a God creation. That's right. Si Satanas lang, creation lang siya ni God, di ba? So sometimes parang kinukumpir pa natin, pinatatabi natin si Satanas sa pangalan ng Diyos natin. When in fact, Satan is not worthy to be compared to the name of God. Alam mo ba bakit? Amen. Because He is just a creation of God. So Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kaya supreme si Lord kasi siya. Wala siyang beginning, wala rin siyang end. Amen. He is the beginning, and He is also the end. He created the heavens and the earth. That's right. Yung ba yung napagbigyan ba natin ng malalim na realization na si God pala ang nag-create ng heavens and earth? Mayroon pa nga dito sa Psalm that the heaven is only a creation of God's finger. Daliri lang ng Diyos ang gumawa ng kalangitan. Kung ganun ka-powerful yung God natin. So, Hallelujah. we have to understand and we have to put in our consciousness that God is supreme above all. So in Amen. Psalm chapter 121 verses 1 to 2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So, siya maker of heaven and earth, di ba? Amen. Dito rin sa Revelation chapter 4 verses 10 to 11.
God is supreme and powerful above all because He was the one who owned and created all things for His pleasure. So siya pala yung may-ari. Maliban sa siya yung nag-create, siya rin yung may-ari. Praise So, God. ano yung pag-aari ng Diyos? Tayo. Pag-aari tayo ng Diyos. Lahat itong nakikita natin, although ito ay nasa under the stewardship of man, but this is originally owned by God. Amen. So, yung hangin na hinihinga natin, pag-aari ng Diyos yan. Diba? So, we have to really pag-isipan natin na ganun pala ka tindi, ganun pala ka powerful si God. Diba? Hallelujah. So, in 1 Chronicles, basahin natin, 29:11, Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. So yan, pinakita dito na talagang siya ang supreme. Wala pwedeng ikumpara kay Lord, kay God, di ba? Wala pwedeng itabi. Amen. Walang Diyos kapag hindi siya ang pag-usapan natin. Amen. Apart from Him, there is no God. So, Yes, tama. Lord. God is supreme. Pangalawang concept na dapat pwede na natin is man, tayo. Ano ba tayo? Gano'n pa tayo kahalaga? Bakit nandito tayo? Tayo pala yung main character dito sa original design and original plan of God. Man is the principal steward upon the earth. So, anong ibig sabihin nito? Man is the sole authorized ruler of the earth as ordained and mandated by God. Palagi sinasabi ni Pastor Wilson na tayo ang talagang itinalagang steward ng Diyos Amen. dito sa mundo. Di ba? Ano pa ang steward? Tayo ang tagapamahala. Di ba? So in short, hindi ang demonyo ang tagapamahala Amen. dito sa mundo. Tao. Yes, Lord. So pag tinignan natin yung original plan of God, ang tao talaga ang tinalaga, in-appoint, in-ordain ni God na mag-manage at magiging steward ng mundo. Di ba? So yan. Klaro sa atin yun, di ba? Kung ano pa yung tayo natin sa harapan ng Diyos. Tayo pala yung authorized, tayo yung legal steward na in-appoint ni God dito sa mundo. Satan, as the usurper, ito number 3. Satan, ito tatlong karakter na, pangatlong karakter. Si Satan, as the usurper, is an illegal occupant of the earth. Alam niyo ba na si Satan hindi man talaga yung taga-ito sa mundo? Alam niyo? Ang babasa natin sabay. Tinapon lang dito. Originally, hindi yan ang plano ng Diyos. Nandito rin siya sa mundo. Tinapon lang siya. Pinalayas sa kalangitan kaya nandito siya. So, he has no authority. Wala siyang basis para makikihalubilo sa atin dito. Amen. Yun yung original talaga na plano ng Diyos. But because he was ousted, dahil nag-repent siya kay God, so tinapon siya, di ba? So napunta siya rito. But he is a usurper. Wala siyang authority. Wala siyang basis sa design ni God na dito, mag-occupy ng mundo. Kaya lang siya nagkakaroon ng legitimacy dito sa mundo. Alam niyo kung bakit? Because of us. Tayo mga tao. Binibigyan natin siya ng accommodation. Alam niyo yung accommodation? Parang may kumatok sa bahay niyo, hindi mo naman in-expect na bisita at hindi mo naman kilala. Tapos pinapasok mo. Pag pinapasok mo yun, siyempre, hindi mo na pwedeng sabihin trespassing yun. Kasi ikaw mismo ang papasok mo. So, yan nagiging nagkakaroon ng legitimacy ang demonyo dito sa mundo dahil binigyan natin siya ng permission or ng consent para gawin yung mga bagay na gusto niya. Di ba? So, ano bang gustong gawin ng demonyo? In John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. So, huwag po tayo magpaisa sa demonyo, di ba? Kasi isa lang ang kanyang purpose. Yung ay magnakaw, pumatay at sumira. So, hindi natin siya pwede magiging kaibigan. Di ba? Hindi tayo pwede magiging good lang tayo. Okay lang, chill lang tayo. Walang pakialaman. Hindi pwede. Kasi ang demonyo hindi naman nagbabago. Yun ang purpose niya.
So the moment na makita mo siya sa harapan mo, alam mo na kung ano yung pakay niya. Wala siyang pakay na maganda. So we should not be deceived by the fact na minsan parang napakaganda naman ang sitwasyon na to para sabihin ko na hindi galing sa Diyos to. Hindi, mag-ingat po tayo sa ganun. Hindi lahat ng magaganda na nakikita natin na nangyayari ay pakana o gawa ng Diyos. Kailangan magiging sensitive tayo palagi na alam natin kung yung pang mga nasa harapan ko, ano ba ito, galing ba ito kanino, di ba? So, we should always be conscious about that. Now, nakita na natin, di ba, God, man, and Satan. So, si God, supreme, siya yung pinaka-kapangyarihan sa lahat. Ginawa lang niya yung dalawa na ito. Ngayon, nandito tayo sa gitna. Tayo yung binigyan ng authority ni God. Amen. Amen. Pangatlo, si Satan, usurper. Si Satan, pinipilit niya sarili niya na gawin yung gusto niya. Pero, kailangan maintindihan natin na yung original design ni God is tayo talaga yung binigyan ng authority. So, we should go back to the redefinition of the three kingdom concept. Una is yung power. It means the capacity to influence outcomes. Ano ba itong power? So ito power pala yung kaya natin baguhin yung outcome o yung result. It means the capacity to influence outcomes. It means the force that compels compliance. So ang power pala, pwersa. All power belongs to God, sabi sa Bible, di ba? So lahat ng nakikita nating power sa mundo, galing lang kay God yan. Kahit pa yung power na nakikita natin ginagamit ng kalaban, inusurp niya lang yun, dinakaw niya lang yun. Pero power itself, ang nag-originate lang yan, galing kay God lang yan. Walang ibang pinanggalingan yung power. Amen. Kaya lang ang power kasi is a neutral phenomenon, di ba? Nagagamit siya sa mabuti, nagagamit siya sa masama. That's right. But originally, power only belongs to God. Lahat ng kapangyarihan na nakikita natin dito sa mundo, maging political power man yan, social, economic power, military power, ay God lahat ng originate yan. So we should understand that, di ba? Power means that force that compels compliance. All power belongs to and emanate from God. So That's right. pag-aari ng Diyos lahat ng kapangyarihan at nanggaling sa Kanya ang mga kapangyarihan na nakikita natin. Okay? Power. So, naintindihan na natin yung power, diba? Psalm 66:3, say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemy screams before you. So, yan. Si God talaga ang may-ari ng power. Pangalawa, authority. Authority is the right to represent the legitimacy to use and exercise power. So, ano ba itong authority? So, sabi dito sa definition, ito yung karapatan natin para i-represent yung may-ari ng power. Hallelujah. So, sino kanina may-ari ng power? Si God, ba? Binigyan tayo ni God ng karapatan Hallelujah. para i-represent siya. Alam mo yung represent, di ba? Parang in place of Him, ayaw nagawa. Amen. Ibig sabihin, binigyan tayo ng special power. Kumbaga sa legal document, special power of attorney. Na kung ano yung gusto ng Diyos, hindi na siya yung gagawa ng tayo na. Amen. So, ganun ka-importante itong authority. Sino ang binigyan ng authority? Tao, di ba? Kaya natin na-discuss natin. It is the right to represent, the legitimacy to use and exercise power. So tayo pala, mayroon tayong authority para i-exercise yung power. Ano ang power na yun? Power against Satan and all unclean spirits. So meron na tayong power na gano'n, di ba? Ano yun? Yung kaya nating paalisin yung demonyo pag gusto natin, di ba? Amen. Kaya nating sirain yung mga trabaho, mga ginawa ng demonyo na nasama. Lord. Kaya nating tapusin yung mga sakit na binigay ng kalaban, di ba? Sa ating mga katawan, sa ating mga kapwa, di ba? Maraming power, di ba? We have the power to destroy the works of the enemy. Amen. Kasi yung power na yan, galing yan kay Lord, binigay sa atin. Legit yan. Mayroong basis. Hindi yan na inako na natin na, ay, meron akong power ganun.
Pero hindi naman pala. Ito talagang power binigay ng Diyos sa atin, di ba? So, it is the right to represent. We represent God in this earth. So, itanong natin yung sarili natin. Nare-represent ba natin na maayos si Lord dito sa mundo natin? Kung hindi, kailangan pag-isipan natin kung bakit, di ba? God is the source and dispenser of all authority in heaven and earth because He is the author, the owner, the source, and the creator of all things. So, si God wala siyang authority. Tayo ang meron. Bakit kung sinabi gano'n? Kasi si God, siya yung author. Siya yung originator ng idea. Siya yung may-ari. So, hindi niya kailangan ng authority, di ba? Siya yung nagbibigay. Amen. Kasi yung authority is coming from the word, the root word ng authority is author. So, si God ang author. Ang ibinigay niya, dinispense niya na power sa atin is yung authority, di ba? So, Amen. ganyan ang explanation ng authority. Yan, illustration natin. Nakakita kayo ng yung traffic enforcer sa labas? Pinakasimpleng illustration ng authority. Payat na enforcer, naka-uniforme ng uniforme ng traffic enforcement unit ng Taguig. Bakit pag sumisin niya siya ng stop, bakit nag-stop yung mga sakay? Because he has authority. Alam natin na meron siyang authority, di ba? Sino nabigay ng authority sa kanya? Yung government ng Taguig City. That's right. So, ibig sabihin, ang pagtayo pala ng enforcer sa gitna, at pag-senior siya dyan, hindi yung sarili niyang decision, di ba? That's right. Yan ay because he was given the authority to perform. So, ganun din tayo, di ba? Pag sinabi natin sa demonyo, umalis ka, wala siyang magawa, kundi aalis, di ba? Pag sinabi natin sa sakit, gumaling ka, wala dapat siyang ibang choice kundi gumaling. Amen. Because the authority that is vested in us ay talagang legit yan, binigay ni Lord sa atin. Di ba? Amen. So, I hope na mag-build up yung confidence natin na hindi pala tayo basta-basta. Amen, Lord. Hindi tayo, just, mga sa di ba? Hallelujah. Hindi tayo basta-basta. Ito, illustration. Terrorist and police officer. Di ba ang terrorista, may baril. O, si may power din siya, may baril siya di ba? Ako, pulis ako, di ba? At ako pulis ko, I'm glad to inform you na nag-retire na ako nung nakarang linggo. So, hindi na ako pulis ngayon. Bigyan na ako. Pero pulis pa rin ako ng Panginoon. Amen. Yes, Lord. Noong pulis pa ako, may baril ako. So, yun ang power ko. Tsaka may tsapa ako, di ba? So, naka-uniform ako. Doon mo makita yung power ko. Kasi, pulis yan. Power ko yan. May kapangyarihan, di ba? Ang authority ko nanggaling sa batas na nasa gobyerno, di ba? May batas na kinrait ang gobyerno para kami tawagin mga pulis. At ang nakalagay doon kung ano yung mga powers namin, ano mga functions namin, ano yung mga responsibilities. Ang terrorista, may baril din, may power din siya. Ako, may baril ako, may power din ako. Pero, ang wala ang terrorista, wala siyang authority. That's right. Lahat ng mga hindi police, walang authority yun. Magbitbit ng baril, wala kang authority. Kasi binigyan ng authority magbitbit ng baril sa labas ng police. O hindi kayo sundalo, di ba? So pag binaril ng police yung terrorista, okay lang yun, hindi siya mananagot sa batas. Alam niyo bakit? Kasi kasama yun doon sa authority na binigyan sa kanya. So ganun din tayo. Di ba? Sa authority na binigay ng Diyos sa atin, marami doon mga benefits, marami doon ng mga terms and conditions na kung saan, makikita natin kung ano yung mga pwede natin gawin na hindi tayo mananagot, di ba? Amen. So, pero ang terorista, pag nakabaril yan, talagang kakaso yan, di ba? So, yan pinagkaiba ng may authority sa wala. Pangatlong importanteng concept na dapat may dinanapis yung jurisdiction. So, yung traffic enforcer kanina na sinabi ko, may jurisdiction din siya.
Ganon din tayo. In the spiritual realm, may jurisdiction tayo. Ibig sabihin yung traffic enforcer na tayo, hindi pwedeng pumunta ng Makati, Ayala, Pilihan, Magnesto, wala siya jurisdiction, di ba? So I hope na dali natin maintindihan yun, di ba? Jurisdiction, kung saan yung teritoryo na binigay sa iyo na doon mo pwedeng exercise your power, saka yung authority mo. The definition is, it is the defined territory wherein the power and authority is acknowledged, recognized, and effective. Ibig sabihin, kung andun ka sa jurisdiction na binigay sa iyo ng Panginoon, lahat ng iyong function, lahat ng gagawin mo, o ng pag-perform mo ng iyong trabaho, yan yung identity, hindi piling baliwala yun. Kailangan sundin yun, kailangan kilalanin, at kailangan mag-epekto. Tama? Yes, Lord. So, let's relate that to sa ating spiritual life, di ba? Dapat kompleto tayo nun. Alam natin dapat na meron pa pala tayong power, meron tayong authority, at meron tayong jurisdiction. So, ano ba yung mga jurisdiction na yun? May mga bagay na hindi natin sakop, di ba? Kaya na, hindi natin sakop yung palabasin natin sa impyerno yung mga lolo ko na namatay nung 1982. Wala yung jurisdiction natin. So we should understand that kasi habang binabasa natin yung salita ng Diyos, makikita natin doon. Di ba? That's why it's important na nag-aaral tayo palagi. Psalm 135 verse 6, the Lord does whatever pleases Him in the heavens and on the earth, in the seas and all their depths. God does not need man's permission to do what He wants to the earth, but He, on His own, gives us privilege to partner with Him. May mga preacher dati, baka narinig nila, babaksa nila, nakikita nila, na kailangan magdasal tayo. Kasi pag hindi tayo nagdasal, hindi makatanggal ang Diyos. Mali po yun. Amen. In some extent, tama rin yun. Pero kung titingnan natin, talaga yung deeper meaning nun. Si Lord, hindi niya kailangan ng permission natin. Agad niya ako. That's right. That's Kasi right. may mga preaching na gano'n na if we don't pray, if we don't ask God to do this, He cannot move. Hindi ito tutuloy. Si God, kaya niyang gawin kung ano yung gusto niya. Amen. Hindi niya kailangan permission natin. Yes, Lord. Kaya lang tayo binigyan ng Diyos ng privilege para maging partner niya. Agad niyo, binigyan lang tayo ng Lord ng privilege na maging partner niya. Kaya kailangan idaan niya sa atin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Babalik tayo dun kasi binigyan niya sa atin ng authority. Di ba? Binigyan niya sa atin kasi, so, hindi na pwede si God na mag-operate siya na without our knowledge na parang, binigay mo na sa akin yan, bakit ginamit mo, hindi mo na sinabi sa akin. So, ganun mga prinsipyo na umiiral, di ba? Naintindihan niyo ako? That's right. God does not need our permission to do what He wants on earth, but He only gives us the privilege to partner with Him. So, natin, di ba? Napaka-blessed natin na Hallelujah. si God pala He's looking for a man. Di ba nakababasa niyo sa Bible? God is always looking for somebody. Saan ba yan? Somebody na magagamit niya, magpapagamit sa kanya. So, i-reflect natin yan sa buhay natin. Now, with all this talk about power, authority, and jurisdiction, ano bang na-benefit natin dito sa mga bagay na ito? Nagagamit pa natin ito for the glory of His name? Nagagamit pa natin ito sa buhay natin bilang isang tunay na anak ng Diyos? Tanungin natin yung mga sarili natin. Sa araw-araw ba, Lord, meron pala akong power, meron pala akong authority galing sa'yo. Binigyan mo ako ng jurisdiction. Jurisdiction mo, alam mo? Jurisdiction mo yung family mo. Jurisdiction mo yung household mo. Amen. Amen. Jurisdiction mo yung workplace mo. Jurisdiction mo kung saan ka binigyan ni Lord ng sphere of influence. To speak. Pailan mo sa kanila kung sino ka, anak ka ng Diyos.
Di ba? That's right. In this end times, itong mga mundo natin na pasama, sabi lang ng Pastor Sani, yung mundo natin padilim ng padilim. Tayo ba bilang mga anak ng Diyos, practice pa natin ito? Power, authority, and jurisdiction na binigay niyo sa atin. Na-practice ba natin ito? Na-ipabuhay ba natin ito? Or tayo lang palagi lang tayo sasabi dito, pag nagkaharap tayo na, pares tayo, anak tayo ng Diyos eh. Pero sa araw-araw ka, talaga bang napapanindigan ba natin na bilang isang anak ng Diyos? Na-experience natin itong mga bagay na ito. Kasi useless eh. Useless yung mga... Kung tayo nandito, mag-iabangan tayo na, siyempre authority natin. Pero pagdating natin sa mundo, baka kang butol natin. I'm not trying to insult. Hindi ko minamaliit yung mga kapatiran. Pero kung gusto ka, sinasabi ko rin ito sa sarili mo kasi. Kaya ko sinasabi sa inyo. Because we should be encouraged na dapat ma-realize natin na grabe pala yung power na binigay sa atin. Amen. Di ba sayang eh? Alam mo yung pinaka-frustrating sa lahat? Yung alam mo na yung isang bagay kaya mong gawin, kaya mong abutin, pero hindi mo na-experience. Nagis niyo ako? That's right. May doon ka, maraming pangako si Lord sa atin. May pangako siya ng good health, life abundant. Basic lang to, yung binigay ko sa inyo, basic. Prosperity. Divine health. Divine protection. Wisdom. Ito bang lahat ng mga bagay na ito na napakasimple naman? Kung titingnan natin, nagagamit ba natin ito? Na-experience na natin ito sa buhay natin, pagkakailangan natin, o pag tayo naharap sa mga challenges, sa mga sitwasyon na kung saan kailangan natin manindigan o kailangan natin mag-decide. Kasi useless na ang dami pala yung binigay ni Lord. Sabi ko nga, sometimes, alam mo ang problema talaga ng mga Kristyano, hindi naman yung yung kakulangan. Ang problema natin, nakalimutan natin kung sino tayo. At saka kung ano yung mga bagay na entitled tayo para gamitin. Alam mo yun, yung parang, anak ka pala ng bilyonaryo, hindi mo alam, naghirap ka. Di ba? That's right. Anak ka pala ng doktor. Bakit hindi ka nang pag-konsulta, hindi ka nang paresita, upo ka pala at sipon. So, di ba? Kung ma-realize natin na gano'n, malaking mag-iiba yung takbo ng ating conviction. Amen. Kasi magiging aware tayo at magiging conscious tayo. That's right. Kahit sa mga maliit na bagay, we can always say na covered na yan. Halimbawa, wala ka pa bayad sa kuryente. So, ang tendency ng human flesh, ako po, paano ito? Magagalit ka, magreklamo ka, tatakot ka. Pero, kung aware tayo at conscious tayo, alam natin, di ba? Na hindi tayo dapat matarata. Alam natin na yan ay well provided by God's way. Amen. Nasa word ni Lord yan, nasa promise niya. So, yun yung ang sinasabi ko. Dominion. Excuse me. I-relate ko yung dominion tsaka victory. Ang victory kasi parang nag-giyera. Naalala mo ba yung nag-giyera, di ba? So, nung nag-giyera, nung panahon ng 1945, natalo ang Pilipinas ng mga Hapon, di ba? Kasi nag-giyera di ba? Sinakot tayo ng mga Hapon. So nag-giyera ulit. Inagaw ng mga Amerikano. So tayo mga Pilipinas, nag-giyera na tayo kung pagka sa 15 na tayo. Yung future natin, parang sila na nag-decide. So, ang victory ganito. Nung nanalo ang Amerika, yun ang victory. Pero nung natapos na yung giyera, dominion na yung nag-exist. So, ibig ko sabihin, ang victory, one time yan nangyari na.
Paano ba nangyari ang one time ng victory? Nung ipinako sa cross si Jesus, namatay, at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay ulit. Yes, Lord. Yes, Lord. Lumangon mula sa mga patay through the resurrection. Di ba? Amen. Kompletong message yan. Namatay, pinako sa cross, namatay, nabuhay. So, victory yun. Yun ang victory natin. Kasi nabuhay si Lord eh. Kung hindi nabuhay si Lord, wala tayong victory. That's right. Di ba? Amen. Nonsense yung pinag-usapan natin kung hindi nabuhay si Lord. Ano pag-usapan natin dito? Kaya ganun kayo parati yung victory. The resurrection of Jesus Christ secured to all of us the victory. Anong klaseng victory? Eternal victory yan. One time na mangyari yan, pero panghabang buhay na yan. Amen. Di ba? So, ang dominion, ano ang dominion? So, binigyan na tayo ni Lord ng victory. Tapos na yung victory. Si victory na yung namamayari. Kailangan na natin ng dominion. Ano yung dominion? Yung pagpapamalakad natin ng gobyerno araw-araw sa buhay natin. Yun yung dominion. Yung araw-araw, alam natin na by the basis of the victory, ito yung resulta ng victory na yun. Pinamumuhay ko ngayon. So, paano natin masabi na victorious tayo kung hindi naman, kung wala namang dominion, yung salita ng Diyos sa buhay natin sa araw-araw? Di ba kulang? Tama ba ako mga brother? Tama. Ganoon ka-importante yung dominion. Dominion is the experience. Ito yung experience talaga, actual. Ito yung benefit natin sa victory na nasecure ni Lord para sa atin. Amen. Every day, we have dominion over our lives, over our surroundings, over all circumstances, over all challenges, over all situations na nakakasalubong natin, di ba? May mga sitwasyon, di ba? Pag-ising natin lang sa umaga, talagang pag hindi tayo maingat, hindi tayo conscious na we are called to be living in dominion or walking in dominion, talagang makakalimutan natin. So ako, medyo ngayon, parang wala akong dominion sa sipon sa kasoko kasi tingnan nyo, mga pinupagpuga ka ng sipon sa kasoko, pero mababaw lang na mga yan. At least, alam ko, I encourage you all, brothers and sisters, that yung victory na sinecure ni God para sa atin, we should live and we should experience that. Di ba sabi nga, taste and see that the Lord is good. Amen. Di ba? Yan ang dominion. Yes, Lord. Na you can taste and you can see that the Lord is good. Ano lang, good lang ba? We can taste and see that the Lord is powerful. Amen. Hindi lang powerful, hindi lang good. Ano pa ba yung mga attributes ni God na binigay sa atin? We could taste and see that the Lord is That's right. graceful, merciful. Amen. Ano pa? Maraming bagay, di ba? Mahal tayo ng Diyos. Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Di ba? Binigyan tayo ng malusog na pangangatawan. Amen. Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng mga pangangailangan natin sa araw-araw, di ba? So, dapat matikman natin yun at ma-experience. Hallelujah. Kasi yun yung essence ng dominion na sinasabi dito. Amen. Amen. Now let me proceed. The scope of man's power and authority are mandated by God are classified in 3 categories. Ito na. Ito yung tatlong klase ng power na binigay ng Diyos sa atin. The power over and against Satan and unclean spirits. Nakita na natin sa Bible, ha? Si Jesus, yung mga naposes, di ba, ng demonyo, di ba? Isang niya lang, manto, di ba? Tumatakbo. Umalis, di ba? This power is given to all believers of Christ. So, nakita sa Bible, hindi lang ito para sa mga disciples ni Lord.
para ito sa ating lahat. Kaya huwag tayong mahiyang i-exercise ito pag kinakailangan. Diba? Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pangalawa, the power to change negative circumstances. Alam niyo ba na maliban sa binigyan tayo ng power para talunin ang demonyo at saka ang lahat ng mga maduduming espiritu, binigyan din tayo ng kapangyarihan para baguhin yung mga sitwasyon. Kaya ng ano? Diba si Jesus yung mga sa healing, di ba? Yung mga may sakit, yung mga hindi makakalakad, pinalakad niya, di ba? So yung mga negative circumstances, yung mga gutom na libo-libong tao, napakain niya, di ba? So yun yung mga negative circumstances na sakop ng kapangyarihan natin para baguhin. Matthew 8:27. But the man marveled, saying, what manner of man is this that even the winds and the sea obey him? Si Kristo, nung tumawid sila, tapos inabot sila ng unos doon sa gitna, di ba? Nalala niyo yan? Yung malulunod na yung bangka nila. Natutulog si Jesus. Tapos sa tarant tayo, mga kasamahan. So ganun din tayo, nakataranta tayo palagi. Naku, paano to? May bayaran na naman ng kondo sa Lunes. Yung wifi ko, overdue na. Friday pa pala dapat binayaran. Yung kotse ko, monthly amortization na sa Martes. The power to change negative circumstances. Anong ginawa ni Jesus? Ginising siya, bakit ba? Ye of little faith. Bakit ba, Maliit ang inyong pananampalataya. So, we should always remember, na meron tayong power to change negative circumstances. And the three is the power to transfer life. Ito na, yung transfer life. We were authorized by God through Christ to be life-giving spirit. We were commanded to preach the gospel, the power of God unto salvation and life eternal to those who will believe and receive God's gift. Ito ang isa sa pinaka-importante, the power to transfer life. Dapat magiging sa life-giving spirit. I-share natin yung ano meron tayo, di ba? Ano ba meron tayo? Yung buhay ng Diyos na sa atin. Kailangan malaman din ng kapitbahay mo yan, malaman yung katrabaho mo yan, malaman yan ng mga taong na nakaka-interact mo araw-araw. So, conclusion. Don't forget, dominion was given only to man after man was created in God's image. Our authority flows from our identity. So, alam tayo ng Diyos, kaya alam natin kung ano yung authority niya din at ano yung power na meron tayo. Diba? So, encourage you all na magiging tayo aware tayo palagi ng ating identity. Because from that identity, we can exercise our dominion. Thank you mga kapatid. Salamat.